Marahil ay lumaki ka sa pakiramdam na wala sa lugar, nagdadala ng mga sakit na hindi kailanman nabanggit ng sinuman, ngunit na nagpapabigat sa iyo na parang sarili mo ang mga ito. Sa murang edad, may isang bagay sa loob mo na nagsasabi sa iyo na may mas malaking misyon, kahit walang sinuman sa paligid mo ang seryoso sa iyo. Napansin mo ang kakaibang katahimikan sa pamilya, paulit-ulit na pag-ugali na nagdudulot ng sakit, at isang malalim na pagnanais na baguhin ang lahat ng iyon, kahit na hindi nauunawaan kung bakit. Ang video na ito ay para sa iyo, na naramdaman na hindi ka naparito sa mundo para lang umiiral, kundi para maghiwalay. I-break ang mga siklo. Pagbasag ng mabibigat na emosyonal na pamana. Upang mawala ang lahat ng bagay na tila isang hindi maiiwasang tadhana. May mga espiritual na marka na ang mga pinili lamang ang nagdadara, at ngayon ay ipapakita namin sa iyo ang mga tanda na nagpapatunay nito. Maghanda. Dahil kung ang narito ay nakakaantig sa iyo ng malalim, ito ay dahil pinatutunayan ng Diyos kung ano ang lagi mong nalalaman sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, ikaw ay pinaghiwalay. Siya ay pinahiran ng langis. Ito ay dinisenyo upang ihinto ang pag-uulit ng sakit at i-activate ang isang bagong oras para sa iyong tahanan. Hindi ito timbang, ito ay layunin. Panahon na para magising. Kung sa palagay mo ay nakarating sa iyo ang salitang ito, iwanan ang like at mag-subscribe sa channel ngayon. Dito, makikita mo ang mga salita na nagpapaliwanag sa iyo sa espiritual kung ano ang hindi maaaring isalin ng mundo. At ito ay nagpapagana ng kampanilya dahil ito ay simula pa lamang ng paghahayag. Hindi ka ordinaryong bata at marahil ay hindi mo may paliwanag kung bakit. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng walang pag-aalala, napansin mo ang mga bagay sa kapaligiran na nagpapabalisa sa iyo. Nakaramdam ako ng bigat nang pumasok ako sa ilang lugar. Naiinis ako sa mga away kahit walang nakikialam sa iyo. Mayroong isang hindi nakikitang sensitibo sa iyo na tila nakikita mo sa kabila ng ibabaw. Ang pagiging sensitibo na ito ay hindi kahinaan, ito ay pag-unawa. Hinuhubog ka na ng Diyos mula sa isang maagang edad upang maunawaan ang mga kapaligiran, makita ang mga nakatagong sakit at makuha ang hindi sinabi ng iba. Bagamat marami ang hindi pinansin ang pamilyar na sakit, nadama mo ang lahat ng ito sa espiritu. Bawat luha na hindi umiiyak, bawat salita na hindi sinasabi, ay tumagos sa iyo sa katahimikan. At minarkahan ka nito nang hindi napapansin ng iba. Kadalasan, tila masyadong matindi, dramatiko, o kahit na may problema. Itinuturing ito ng Diyos bilang isang regalo. Ito ay kanyang tinutukoy ang kanyang kaluluwa upang marinig ang mga bulong ng langit sa gitna ng kaguluhan ng lupa. Ikaw ay isang tagapamagitan ng hindi nalalaman ito, gumagalaw ka na ng may espiritual na pakikiramay, sinanay ka na upang maging tulay sa pagitan ng mga sugat at pagpapagaling. Mayroon kang kakaibang kakayahan na maantig sa pagdurusa ng iba. Nalulungkot ako sa mga sitwasyong tila hindi napapansin. Nagkaroon siya ng mga bangungot na nagpapahiwatig ng mga espiritual na katotohanan. Hindi siya mapakali ng hindi alam ang dahilan, at ngayon ay nauunawaan niya, ito ay binabalaan ka ng espiritu. Iyon ang balabal na nakaposisyon sa iyong mga balikat, kahit nasa katahimikan. Ang pagiging sensitibo na ito ang simula ng iyong paglalakbay sa propesya. Ang banal na espiritu ang nagising sa iyo, bago pa man ikaw magkaroon ng mga salita, upang pangalanan ito. Lumipat ka palayo sa ilang mga tao nang intuitively, nababagabag ka sa ilang mga linya, umalis ka mula sa ilang mga kapaligiran. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang makalangit na alarma na naka-install sa iyong espiritu. At kung sa palagay mo ay inilalarawan nito ang iyong pagkabata, alamin, hindi ito imahinasyon o pagmamalabis. Ito ang tanda ng langit na naaktibo ng maaga sa iyo. At kung ano ang itinuturing na kahinaan, ngayon ay isang espiritual na susi. Hindi ginigising ng Diyos ang isang taong tulad nito nang hindi sinasadya. Simula pa lamang iyon ang inyong paghahanda para sa isang bagay na magpapayanig pa rin sa mga henerasyon. Hindi lahat ng tao sa pamilya ay tinawag upang baguhin ang kasaysayan, ngunit tiningnan ka ng Diyos at sinabing, sa Kanya ako mawawala. Hindi ito swerte. Ito ay isang banal na pagpipilian. Itinalaga kayo hindi dahil kayo ang pinakahanda, kundi dahil kayo ang may pinakasensitibong puso at handang espiritu na sumunod. Nakita ng langit sa iyo ang isang tahimik na lakas ng loob na sabihin, sa akin, ito ay nagtatapos na. Habang marami ang nanirahan, nagtanong ka. Habang inuulit ng iba ang mga pattern, nakaramdam ka ng sakit. Ang itinuturing ng lahat na normal ay nagdulot sa iyo ng pagkabalisa.
Sapagkat ang iyong espiritu ay inilaan na para sa isang bagay na mas dakila. Tinawag ka ng Diyos upang maging isa na pumipigil sa daloy ng sumpa at nagpapagana ng isang siklo ng pagpapagaling, pagpapanumbalik at pagpapalaya. Maaaring hindi mo alam kung ano ang isang isumpa ng henerasyon, ngunit naramdaman mo na may mali. Ang mga adiksyon, pang-aabuso, emosyonal na pag-abandona, espiritual na lamig, ang lahat ng ito ay tila paulit-ulit na parang isang script. Kahit na wala kang lakas, sinimulan mo ng lumaban. Sinimulan mong sabihin ng hindi. Nagsimula kang manalangin ng iba, mag-isip ng iba, kumilos ng iba. Ito ang papel na ginagampanan ng mga breaker, sinisira nila ang tila walang hanggan. Itinayo nila ang isang bagong altar kung saan naroon lamang ang pagkawasak. Tumatanggap sila ng mga bato sa pasimula, ngunit nag-iwan ng mga mana na walang hanggan. At isa ka sa mga yon. Hindi nagkataon na ipinanganak siya kung saan siya ipinanganak. Madiskarteng inilagay ka ng Diyos sa angkan na yon dahil alam niya na kailangan niya ng isang taong makikinig sa langit at hindi sa mga estatistika. Ngunit masakit ang paglabag. Dahil dinadala mo sa likod mo ang isang bigat na kunwari ay hindi umiiral ang iba. Dala nito ang katahimikan ng lola, ang trauma ng ina, ang pag-abandona sa ama. At gayon pa man patuloy siyang naninindigan, kahit walang palakpakan, kahit walang suporta, kahit na siya ay tinatawag na naiiba. Hindi ka tinawag ng Diyos upang ipagpatuloy ang kwento, tinawag ka niya upang muling isulat ito gamit ang dugo ng kordero. At kapag pinili ng Diyos ang isa sa pamilya na maghihiwalay, hindi lamang niya binabago ang hinirang, binabago niya ang buong supling. Ang kinakaharap mo ngayon ay ang hindi na kailangang harapin ng iyong mga anak. Ikaw ang pader. Ikaw ang hangganan sa pagitan ng bago at pagkatapos. Ikaw ang sagot sa panalangin na walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin. Sinusuportahan ka ng buong kalangitan sa misyon na ito. Lagi kang nagtatanong kung ano ang walang lakas ng loob na sabihin. Habang ang iba ay natutong mamuhay ng may katahimikan, nais mong maunawaan kung bakit. Bakit nga ba umalis sa bahay si Su at So? Bakit walang nagsasalita tungkol sa kamag-anak na yon? Bakit tila lahat ng tao ay nagtatago ng kaunting sakit? Ang mga katanungang ito ay hindi kailanman iniwan kang nag-iisa, at hindi ito dahil sa pag-usisa, wala ito sa misyon. Mula pa noong bata pa siya, hinanap ng kanyang diwa ang mga katotohanan na iniiwasan ng kanyang mga labi. Naramdaman mo na may mga lihim na itinago, mga kwentong hindi nalutas, mga trauma na pinigilan. Sa tuwing tatanungin ko, nagbabago ang kapaligiran. Tahimik ang mga tao. Masasabi mo na may mabigat na bagay sa hangin. Para kang alarma mula sa kalangitan na nakakagambala sa isang sistema na natutulog sa loob ng maraming henerasyon. At ginawa ka nitong hitsura na rebelde, nosy, naiiba. Ngunit sa katunayan, ikaw ang tinig ng propesya na nagsisikap na makalusot sa isang kapaligiran ng pagtanggi. Hindi mo tinanggap ang sakit bilang isang bagay na natural. Gusto mo ng pagpapagaling. Gusto niya ng kalayaan. Gusto niyang makita ang katotohanan na maihayag, kahit na magastos siya sa pagtanggap sa sarili niyang tahanan. At doon nagdadara hininga pagkian nga disposisyon kasagaran niya nag-aantos hin pagsalikway. Dahil ang iyong presensya ay nagdudulot ng pagbabago. At ang pagbabago ay masakit. Ang katotohanan ay humaharap. Ngunit itinaas ka ng Diyos ng eksakto para doon, upang maging tinig na nagpapatatag sa kasinungalingan at nagbubukas ng daan para sa pagpapagaling. Hindi ka tinawag upang magpanggap na okay ang lahat, tinawag ka upang ibalik ang nasira. Marahil ay narinig mo na ang mga parirala tulad ng ihayaan ito, huwag guluhin ito, mas mahusay na huwag tandaan. Ngunit may isang bagay sa loob mo na sumisigaw ng, kailangan itong lutasin. Ngan ini nga kasubo diri depekto, itugyahan Diyos. Ginagamit ng Diyos ang iyong pagkauhaw para sa mga sagot upang magdala ng liwanag kung saan mayroon lamang mga anino. Nagsisimula ka ng isang proseso ng pagpapalaya ng pamilya sa pamamagitan lamang ng hindi pagtanggap ng katahimikan. At kung sa palagay mo marami sa mga sugat ng iyong pamilya ang nawalis sa ilalim ng alpombra, alamin, ibinibigay sa iyo ng Diyos ang espiritual na walis at sinasabi, itaas ito, linisin, pagalingin at ibalik. Hindi ba komportable? Ngunit ito ay kinakailangan. Dahil ang iyong henerasyon ay kailangang huminga ng bagong hangin. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula sa iyo. Hindi ka tinanggihan ng hindi sinasadya. Yung mga baluktot na tingin, yung mga imbitasyon na hindi dumating, yung mga yakap na tinanggihan.
Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na proseso kaysa sa iyong inaasahan. Ang pagtanggi ay hindi tanda ng pagtalikod ng Diyos, ito ay katibayan na pinaghiwalay niya kayo. Itinakda ka niya ng lihim, malayo sa entablado, ngunit malapit sa langit. Ginagamit ng Diyos ang kalungkutan bilang isang hurno. At kung saan walang nakakakita, hinuhubog niya ang mga propeta. Ang pinakamalakas ay hindi yaong mga laging napapaligiran, kundi yaong mga natutong makinig sa Diyos sa katahimikan ng kanilang silid. At ganoon sa iyo. Sa tuwing may hindi ka pinansin, tinawag ka ng Diyos ng mas malapit. Ang kawalan ng mga tao ay naging kanyang presensya. Ang sakit ng pagtanggi ay nagturo sa iyo na manalangin ng iba. Magtiwala kahit walang naniniwala. Lumakad ng matatag kahit na may pusong nasira. Ang paaralang ito ng kawalang kakayahan ng tao ay ang lugar kung saan ibinuhos ng Diyos ang mga paghahayag na hindi tinatanggap sa karamihan. Doon ka nahibaro na umasa sa langit dahil ang lupa ay nagsalikway sa iyo ng suporta. Huwag mong isipin na parusa iyon. Pagsasanay iyon. Alam ng Diyos na kung ikaw ay tinanggap ng sobra, maaari kang mawala ng pag-asa. Kung nakasalalay ito sa palakpakan ng iba, marahil ay hindi nito maririnig ang kanyang tinig ng malinaw. Iyon ang dahilan kung bakit inalis niya ang mga pasilyo ng iyong buhay, upang matuto kang lumakad lamang kasama niya, at iyon ang naging iyong pinakadakilang lakas. Pinoprotektahan ka ng pagtanggi sa iyo. Tila kakaiba na sabihin yon. Ngunit pinanlipdan ka ng Diyos mula sa maling alyansa, mula sa mga kontaminadong pag-ibig, mula sa mga baluktot na landas. Ang mga nagtulak sa iyo ay hindi alam ito, ngunit gumaganap sila ng isang papel sa banal na script. Itinulak ka nila sa sentro ng kalooban ng Diyos, at ngayon nauunawaan mo, hindi ito laban sa iyo, ito ay para sa iyo. Ngayon, ang dating sakit ay naging baluti. Ang kalungkutan din durog sa iyo ngayon ay nagpapalakas sa iyo. Ang pagtanggi na tila isang parusa ay naging propetikong gasolina. Dahil ang mga taong hinubog sa lihim ay hindi natatakot sa pagkakalantad. At yaong mga nasanay sa pagtanggi ay handang mamuno ng may habag. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng luha, ginagawa niyang langis ng pahid ang lahat ng ito. Naranasan mo na bang maramdaman ang sakit na hindi mo alam kung saan ito nanggaling? Naranasan mo na bang umiyak ng walang malamang dahilan? Naranasan mo na bang magdala ng mga pasanin na hindi sayo, ngunit tila sumisigaw sa loob mo? Hindi ito imahinasyon, ito ay espiritual na paglipat. Ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang misyon ng pamamagitan para sa mga sugat ng pamilya na nakatago, at inilibing sa ilalim ng maraming taon ng katahimikan. Sinipsip mo ang kalungkutan ng ina, ang mga pagkabigo ng ama, ang kawalang katiyakan ng mga kapatid. Kahit na hindi niya naiintindihan, ang kanyang puso ay nag-react sa lahat ng bagay. Parang ang sakit ng iba ay umaalingaw sa loob mo. Matagal mo nang inisip na may mali sa sarili mo. Ngunit sa katunayan, may isang bagay na tama sa kanyang espiritu, siya ay itinalaga upang pagalingin ang mga henerasyon. Mabigat ito. Dahil mas nararamdaman mo ito. Unawain ang higit pa. Nakakaapekto ito sa higit pa. At maraming beses, nagdurusa ka ng tahimik, nang hindi alam kung paano ipaliwanag kung bakit ang kalungkutan na yon ay bumibisita sa iyo, kung bakit ang kalungkutan na yon ay nagpapabagsak sa iyo. Ngunit alam ng langit. At sinasabi niya, sinisira mo ang nais ng sinuman na harapin. Ang iyong pag-iyak ay nabasag sa siklo ng sakit ng pamilya. Ang espiritual na bigat na ito ay hindi parusa, ito ay responsibilidad. At tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lakas na kailangan para sa iyo, upang patuloy na mahalin ang mga taong nanakit sa iyo, upang patuloy na manalangin para sa mga taong hindi kailanman nanalangin para sa iyo, upang patuloy na dalhin ang mga bagay na ibinaba ng iba. Kayo na ang naging sentro ng paglaban. Ang espiritual na trench ng iyong tahanan. May mga araw na parang sobra na ang lahat. Kung saan gusto mo lang magpahinga. Kung saan ang emosyonal na bigat ay sumipsip sa iyo sa loob. Kahit pagod ka na, magdasal ka na. Kahit na hindi ka maintindihan, patuloy ka pa rin. Dahil may isang bagay sa loob mo, isang espiritual na kagyat na pumipigil sa iyo na sumuko. Sinasabi ng banal na espiritu, kaunting panahon na ang layo. Nagsimula na ang break. Ang hindi nakita ng sinuman ay kung gaano ka dumudugo sa katahimikan upang ang iba ay hindi mamatay sa espiritual. Ngunit inirehistro ito ng kalangitan. At kung ano ang iyong dinadala ay hindi isang bigat para sa walang kabuluhan, ito ay dalisay na layunin. Tinatanggal mo ang mga lumang buhol, nagbibigay ng puwang para sa isang bagong kwento na isusulat.
At kung ano ang magbibigay sa iyo ngayon ay ang patotoo na magpapalaya sa marami bukas. Naranasan mo na bang makaramdam ng kalungkutan sa loob ng iyong sariling tahanan? Parang iba ang wika niya, kahit pareho lang ang sinasabi niya. Sa murang edad, tila napakahigpit ng kapaligiran ng pamilya para sa laki ng dala mo sa loob. Para kang isang makalangit na palaisipan na nagsisikap na magkasya sa isang limitadong istruktura sa lupa. At nagdulot ito sa iyo ng sakit, ngunit inihayag din ito ang layunin. Habang ang lahat ay sumabay sa agos, nagtanong ka. Habang ang gawain ay tila nasiyahan sa iba, nakadama ka ng isang hindi maipaliwanag na kahungkagan. Parang may isang bagay sa loob mo na laging naghahanap ng isang bagay na higit pa. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi pagmamataas o kawalang pasasalamat. Ito ang tawag na sumisigaw sa loob ng iyong kaluluwa, hindi ka dumating upang magkasya, dumating ka upang magbago. Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng mga ahente ng pagbabago upang umangkop sa kung ano ang kailangang sirain. At iyon ang dahilan kung bakit ka nag-abala. Nag-aalala ito nang hindi nagsasalita. Nababagabag ito dahil umiiral ito. Iba ang frequency ng presensya mo. Ngan adton natulog ha espiritual maaram hini, bisan kon waray ito masabtan. Kadalasan, mabigat ang kapaligiran kapag dumating ka. Ang pakiramdam na ito ng hindi pag-aari ay hindi banal na pagtanggi, ito ay propetikong pagpapatunay. Ikaw ay isang dayuhan sa isang teritoryo na tinawag kang muling itayo. Ang kakulangan sa ginhawa na nararamdaman mo ay patunay na ang iyong misyon ay hindi upang magpatuloy, ito ay upang muling magsimula. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay nag-aalaga sa iyo nang hindi ka nag-aalinlangan sa iyong sarili. Habang sinusubukan mong magkasya, pinaghihiwalay ka ng Diyos. Habang hinahangad mong tanggapin, binigyan ka niya ng pangitain. Habang siya ay nagnanais na mapabilang sa kanya, bumulong siya, kayo ay kabilang sa kaitaasan. At ngayon ay may katuturan, hindi ba? Ang dating panloob na salungatan ay ngayon ay isang espiritual na kompas. Hindi ka nababagay dahil ipinanganak ka sa bukas na landas. At hindi iyon ginagawang mas mataas ka. Ginagawa ka nitong responsable. Responsable para sa pagdadala ng liwanag kung saan may kadiliman, para sa paggising kung saan may pagkakatulog, para sa paglabag kung saan may konformismo. Ang iyong pag-alis ay ang pagtulak mula sa langit na nagsasabing, hindi ka naparito upang magkasya, naparito ka upang magtayo ng bago. At kung sino man ang nagtatayo ng bago, kailangan munang tumangging mamuhay sa luma. Naranasan mo na bang magkaroon ng mga panaginip na napakatindi na tila mas totoo kaysa sa buhay mismo? Naranasan mo na bang magising na may mga mensahe sa iyong puso na walang nagturo sa iyo, ngunit tila nagmula ng diretsyo mula sa langit? Mula sa murang edad, ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, mga palatandaan, at mga pangitain. Habang ang iba ay natutulog ng payapa, binigyan ka ng espiritual na mga code sa katahimikan ng gabi. Ang mga panaginip na ito ay hindi palaging may mga paliwanag, ngunit nagdadala sila ng bigat. Kung minsan ay alerto sila. Ang iba, aliw. Ang iba pa, mga mahuhula na mapanang kung ano ang darating. Nakita mo ang mga mukha, narinig ang mga pangalan, nadama ang mga kapaligiran na tanging ang iyong espiritu lamang ang nakakakita. Natakot ka sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto mo, sinasanay ka ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki. Hindi lahat ay naintindihan. Marami ang tumawa. Sabi ng iba, imahinasyon lang iyon. Ngunit kung ano ang kakaiba sa kanila, para sa iyo ay kumpirmasyon. Ginagamit ng Diyos ang makalangit na paraan upang gisingin ang mga hinirang at maaga kang naaktibo. Ang wika ng panaginip ay naging kanyang ruta ng espiritual na pagtuturo. At kahit na tila nag-iisa ka, malinaw na nagsasalita sa iyo ang langit. Ang mga pangitain ito ay hindi mga delusyon. Ang mga ito ay bahagi ng iyong propetikong tungkulin. Nakikita mo kung ano ang hindi nakikita ng iba, nararamdaman mo kung ano ang hindi alam ng iba, nakikita mo kung ano ang mas gusto ng marami na huwag harapin. At ang pagiging sensitibo na ito ay bahagi ng kanyang hindi nakikitang balabal. Isang celestial sensor na ibinigay sa iyo ng Diyos upang malaman mo kung saan ka dapat humakbo at kung kailan kikilos. Ipinahayag niya sa iyo kung ano ang mangyayari bago pa man mangyari ang lahat. Ang mga panaginip na nakaapekto sa iyo ng husto ay hindi nakalimutan, bumabalik sila sa mga siklo, tulad ng mga banal na paalala na may mga pangako sa pag-unlad. Sa tuwing nag-aalinlangan ka, ipinaalala sa iyo ng Diyos ang ipinakita niya.
Sa tuwing iniisip niya ang pagsuko, binubuhay niya ang imaheng iyon, ang tagpong iyon, ang tinig na iyon. Dahil ang mga panaginip ng propesya ay mga binhi, at ang mga binhi ay hindi namamatay, naghihintay lamang sila para sa tamang oras. Kung nakilala mo ito, maunawaan, ang iyong mga panaginip ay mga pahiwatig. Ang iyong mga pangitain ay mga paanyaya. Hindi lamang ipinapakita sa iyo ng Diyos ang hinaharap, inilalagay kanya sa loob nito. Ang tanong ngayon ay hindi kung nananaginip ka, kundi kung ano ang gagawin mo sa natanggap mo na. Dahil binigyan ka ng langit ng pangitain. Inaasahan niya na ikaw ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang sa ito ay matupad. Napapansin mo na ba na kapag naghiwalay ang lahat, nakatingin sila sa iyo? Sino, kahit na hindi nauunawaan ang iyong pananampalataya, ay humihingi ng iyong payo, humihingi ng iyong panalangin, lumapit sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Hindi ito nagkataon, ito ay dahil sa espiritual na mundo, ikaw ang haligi na sumusuporta sa kung ano ang nakatayo pa rin. Ang kanilang presensya ay nagtataglay ng mga bagay na hindi man lang napapansin ng iba. Mayroong isang tahimik na pagpapahid sa iyong buhay. Kahit na mahina siya, mabigat ang kanyang mga salita. Kahit na hindi siya nagsasalita, ang kanyang pamamagitan ay nagpoprotekta sa kanya. Itinaas ka ng Diyos bilang isang tagapag-alaga, bilang isang tagapag-alaga, bilang isang estratehikong tagapamagitan ng bahay na ito. Kayo ang naging di nakikitang pader sa pagitan ng kaguluhan at pagkawasak. Iyon ang dahilan kung bakit napakatindi ng pakikibaka. Ang pagiging haligi ay hindi pagkakaroon ng lahat ng mga sagot, ito ay ang pagsuporta kahit napagod ka. At alam ng langit kung gaano karaming beses mong pinigilan ang mga luha para lang mapanatiling matatag ang kapaligiran. Ilang beses na ba siyang nagdasal para sa lahat at nakalimutan ang kanyang sarili? Ilang beses ka nang naharap sa mga espiritual na bagyo ng mag-isa para lamang matiyak na ang kapayapaan ay maghahari sa ibang araw? Alam din ng Diyos kung gaano kalaki ang bigat nito. Gaano kasakit ang pagiging malakas sa lahat ng oras. Gaano kalaki ang sigaw ng iyong kaluluwa para sa pahinga. At iyan ang dahilan kung bakit pinanibago ka niya sa mga supernatural na paraan. Dahil tinawag ka niya upang suportahan, ngunit sinusuportahan ka rin niya habang sinusuportahan mo ang iba. Hindi ka nag-iisa sa misyon na ito. Kasama mo ang langit. Sinubukan ka ng kaaway na ibagsak dahil alam niya kung bumagsak ang haligi, mawawala ang lahat. Ngunit ang Diyos ay nakabaluti sa inyong istruktura ng biyaya. Sa ngayon, kahit na wala kang pagkilala, ikaw ang sanggunian. Ito ang tinig ng kapayapaan, ang daluyan ng pagpapanumbalik, ang tulay sa pagitan ng pagbagsak at pag-asa. At hanggat walang nagsasabi nito, nararamdaman ng lahat, kapag ikaw ay mayroong isang uri ng hindi maipaliwanag na seguridad sa hangin. Ang espiritual na responsibilidad na ito ay hindi magaan, ngunit ito ay marangal. At kung ano ang iyong itinatayo ngayon sa katahimikan ay maaalala sa mga henerasyon. Dahil ang haligi ay hindi lumilitaw sa larawan, ngunit hawak nito ang bahay. At ang iyong katapatan sa lihim ay umalingaw sa kalangitan. Nakita ng Diyos ang iyong pagsisikap. At siya mismo ang nag-aalaga sa haligi, dahil alam niya na kung wala ka, marami ang nahulog na ngayon. Napapansin mo na ba na kapag sinubukan mong gumawa ng isang bagay na mali, ang kapayapaan ay nawawala lamang? Na ang isang maliit na paglihis ay sapat na at naramdaman mo na ang bigat sa iyong puso, na parang may isang bagay na hindi naayon sa lugar. Nangyayari ito dahil ang iyong espiritu ay naayon sa Diyos. Ang kanyang kamalayan ay matalinong nababagay upang tumugon sa kalangitan bago pa man ang anumang nakikitang kahihinatnan. Habang ang iba ay namamahala sa pagkakasala at nagpatuloy na parang walang nangyari, agad mong nadarama ang distansya. Parang hinihila ka ng banal na espiritu pabalik na nagsasabing hindi ito ang iyong paraan. Maaari mo ring subukang huwag pansinin ito, ngunit sa loob mo ay nagsisimula ang isang pagkabalisa, isang buhol sa kaluluwa, isang mabigat na katahimikan na nababasag lamang kapag bumalik ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Hindi ito relihiyoso. Ito ay espiritual na pagkakahanay. Tinawag ka ng Diyos sa isang mas mataas na paglalakbay, kung saan ang pag-unawa ay ang kumpas. At kung ano ang pinahihintulutan ng iba, para sa iyo ay hindi kayang tiisin. Kung ano ang normal para sa kanila, para sa iyo ay nagiging isang dahilan para sa pagdarasal. Sapagkat kayo'y itinalag, at ang itinalaga ay hindi nabubuhay ayon sa laman, siya'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Nagdudulot din ito ng mga alitan. Dahil nagsisimula kang humingi ng labis sa iyong sarili, upang isipin na mali ka sa lahat ng oras.
Ngunit maunawaan, hindi ito pagkakasala, ito ay sensitibo. Hindi ito timbang, alerto ito. Inilagay ng Diyos sa iyo ang isang espiritual na sistema ng proteksyon. Binabalaan ka niya bago ka maging isang pagkahulog. Itinatama ka niya sa pag-ibig bago kumalat ang pinsala. Ang pagiging sensitibo na ito ay tanda ng espiritual na katandaan. Ayaw ng Diyos ng mga robot na sumusunod sa mga patakaran, gusto niya ng mga pusong nakakadarama sa Kanya. At nararamdaman mo ito. Nararamdaman niya kapag nalulungkot siya. Nararamdaman niya ito kapag naglalakad siya palayo. Pakiramdam kapag nabigo ang koneksyon. At ito ay masyadong mahalaga. Dahil habang marami ang nangangailangan ng crush para matuto, natututo ka lang sa pamamagitan ng pagbulong. Kaya, huwag itong ituring na isang pabigat. Isaalang-alang ito bilang isang pribilehiyo. Itinuturo sa iyo ng Diyos na lumakad sa kabanalan hindi para sa panggigipit ng pagkakasala, kundi para sa kasiyahan ng presensya. Tinawag ka upang mamuhay ng sensitibo sa langit. At kapag mas nakikinig ka sa panloob na tinig na yon, mas naayon ka sa layuning dinisenyo ng Diyos para lamang sa iyo. Maaaring hindi ikaw ang pinakamatanda, ang pinakaedukado, o ang pinakatanyag sa pamilya. Ngunit siya ang pinaka-espiritual na naproseso. Dinala ka ng Diyos sa mahihirap na landas hindi upang parusahan ka, kundi upang ihanda ka. Lahat ng kinakaharap mo, mula sa pag-abandona hanggang sa mga panloob na salungatan, ay tahimik na pagsasanay upang kunin ang posisyon ng espiritual na pamumuno. Ang kwento mo ay may mga marka na walang nakikita, mga peklat na naging buhay na payo. Habang ang iba ay nakatira sa pagtakas, ikaw ay nanatili. Habang tahimik ang marami, nagdasal ka. Sa ngayon, kahit na hindi niya nais na gampanan ang papel na ito, ang kanyang buhay ay may otoridad na. Dahil ang espiritual na pamumuno ay hindi nagmumula sa pangalan o titulo, ito ay nagmumula sa pagkasira. Naging sanggunian ka ng hindi mo namamalayan. Ang tinig na nagpapakalma. Ang presensya na nagdudulot ng kaayusan. Ang espiritu ng pag-unawa. At kahit na walang sinuman ang inagpangalan sa iyo, kinumpirma na ito ng langit, ikaw ang espiritual na pinuno ng angkan na ito. Nilikha ka ng Diyos sa kadiliman upang ilagay ka ngayon bilang ilaw. Hindi para mangibabaw kundi para gabayin. Hindi para kontrolin kundi para protektahan. Lahat ng sakit ay may layunin. Ang bawat luha ay paghahanda. Ang tila isang pagkaantala ay ang pagkakahanay. At ngayon, nagdadala kayo ng pag-unawa, otoridad, at habag, tatlong susi na ibinibigay lamang ng Diyos sa mga may sapat na gulang na espiritual na leader. Alam mo kung ano ang pakiramdam ng maglakad ng sira, kaya nagmamaneho ka ng may biyaya. Nalalaman mo ang katahimikan ng disyerto, kaya't nagsasalita ka ng may kapangyarihan. Ang darating ngayon ay isang bagong panahon. Isang panahon kung saan ang iyong mga salita ay gumaling. Ang iyong mga panalangin ay magwawasag sa mga tanikala. Ang kanyang postura ay magtuturo ng higit sa 1,000 mga talumpati. Gagamitin ng Diyos ang iyong buhay bilang isang espiritual na huwaran, bilang isang pundasyon, bilang isang tugon para sa mga susunod na henerasyon. Huwag matakot sa posisyong ito, sinanay ka rito bago mo pa man ito nalaman. At kung sa anumang oras na isip mo na ikaw ay masyadong maliit para sa bigat na ito, ipinahayag ng langit, ikaw mismo ang pinili ko. Dahil hindi ko kailangan ang pinakamalakas, ginagamit ko ang pinakamagagamit. At ibinigay mo ang iyong sarili. Nanatili ka. Panahon na para itaas ang ating mga ulo, itaas ang balabal at mangunguna. Kailangan ka ng iyong pamilya sa posisyon kung saan ka inilagay ng Diyos. Ngayong narinig mo na ang lahat ng ito. Ano ang gagawin mo sa paghahayag na ito? Patuloy mo bang sinusubukan na magkasya sa kung saan pinaghiwalay ka na ng Diyos? O siya ba ang pwesto ng isang beses at para sa lahat bilang pinili upang masira ang mga siklo at itaas ang isang bagong kwento? Sapagkat ang iyong dinadala ay hindi gawa-gawa lamang ng iyong ulo, ito ay pagpapatibay mula sa langit. Ang pagiging sensitibo, ang timbang, ang mga pangarap. Lahat ng bagay ay may katuturan ngayon, hindi ba? Nakikita mo ba kung gaano karaming beses ka sinasanay ng Diyos sa katahimikan? Ilang beses kanyang iniligtas, inilipat ka, ginising ka sa espiritual na paraan para lamang ihanda ka sa sandaling ito. At ngayon nalalaman mo na ikaw ay itinaas na parang haligi, bilang tagapag-alaga, at tagapamagitan, ano pa rin ang pumipigil sa iyo na lumakad ng matatag sa pagkakakilanlan na ito? Marahil ay hindi pa rin nakilala ng mundo kung sino ka. Ngunit tinawag ka na ng langit sa iyong pangalan. May layunin ang sakit.
Ang kalungkutan ay ang lugar na pinagtataguan kung saan hinubog ka ng Diyos. Ang pagtanggi ay ang paghahanda para sa pagpapahid ng langis. Ngayon ang oras upang mamuhay ng sinasadya, alam na kung ano ang tungkol sa iyong buhay ay magbabago sa katotohanan ng iyong buong angkan. Kung ang mensaheng ito ay nag-aapoy sa loob mo, ito ay dahil ang banal na espiritu ay tumatawag sa iyo sa isang bagong antas. Huwag itago ito sa iyong sarili, ibahagi ito, ipanalangin ito, isulat ito, kausapin ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya, narito ako. Handa na akong masira, ibalik at mamuno. Ang iyong buhay ang sagot sa mga pangangailangan ng iyong pamilya. At kung naramdaman mo na ang salitang ito ay para sa iyo, mag-subscribe ngayon sa channel at i-on ang mga abiso. Dito makikita mo ang higit pang nilalaman na makakatulong sa iyo na maunawaan ang espiritual na mundo na nakapalibot sa iyo at ang walang hanggang layunin na inilagay ng Diyos sa loob mo. Hindi siya naglalakad ng mag-isa. Sama-sama tayo. Hindi kayo ang katapusan ng isang sirang kwento, kayo ang simula ng isang gumaling na angkan.